Naman po yung sample po ng finished product nila. Ang bilis lang po talaga. Nung nabuo na po yung pinaka-concrete prefab, hindi nyo na po kailangan pa magpa-waterproof. Para naman po sa total floor area na ito mga ka-viewers. Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para i-update po kayo sa another vlog. For today's video mga ka-viewers, kung naalala niyo po, galing na po tayo sa mga modern bahay kubo, sa prefab container house. Ngayon po, ang i-share ko po sa inyo ay isa na naman pong panibagong tuklas ganyan sa pagbuo po ng isang bahay. So ito po ang tinatawag po is concrete prefab. Bali napunta po tayo kay Chongke, dito yan sa Pulilan, Bulacan, para po i-share sa inyo yung pagbuo po ng isang concrete prefab na which is na perfect kung gamitin sa paggawa po ng ating dream house, paggawa po ng mga restaurants, residential apartment, at kung ano-ano pa. And alam niyo po ba mga ka-viewers, in just one day, pwede pong mabuo ang inyong pinapangarap po na bahay through concrete fabrication po. So ngayon mga ka-viewers, hindi ko na rin po papahabain pa ang ating intro. Mag-turn na po tayo dito sa kanilang paggawaan. So let's go po. Para naman po sa paggawa po ng isang concrete prefab, ito po yung mga ginagamit nilang materyales. Gumagamit po sila ng sand, graba, plus semento po. So once po okay na po yung mga materyales, dito naman po nila ilalagay yan sa tinatawag nilang batching plant. So ito pong batching plant mga ka-viewers, kung napapansin niyo po, ay may tatlo pong klase po ng parang pinaglalagyan po ng bawat materials na ginagamit. Gaya po nito, sand, graba, and maliit po na grava. Tapos po, dito po, from here, bababa po lahat yan dito para mag-mix sa pinaka-middle. Then once po na-mix yan dito sa batching plant, dito naman po pupunta yan. Dito po, babagsak lahat po yung mixture, then aakyat po sa pinakataas. Doon po, mabubuo yung mixture po ng isang concrete prefab. Ngayon mga ka-viewers, ipapakita ko po sa inyo yung paggawa po ng isa pong concrete prefab. So gaya po ng sinabi ko, sa materials po na ginagamit nilang mga semento, ganyan, meron po silang braces po ng mga metals, gaya po neto. Para po ma-assure po na talagang matibay po ang igagawin nilang concrete prefab, ayan po mga ka-viewers, mga standard po na size ng metal po ang ginagamit nila. Iba't ibang klase po yan ng thickness, meron po mga makakapal po na thickness po ng pagkabakal. Para po sa nakikita nyo sa aking likuran, ito po yung tinatawag nilang molde. So dito po pinoforma ang concrete prefab po, no? So tara po, pakita ko lang muna sa inyo bago po ilagay ang kanilang metal frame. Ayan, so since ito po ay molde, dito po for example, makita nyo po yung windows. Ayan, ito po yung magiging windows ng concrete prefab. Then dito po sa loob ng molde, meron din po ditong daanan naman ng door. Ayan. So once po nilock na po ito yung mga ginagamit na pang-lock, bubuhusan na po ito ng simento para po mag-form yung concrete prefab. Alam niyo guys, ito since molde nga po siya, ang advantage po nito syempre, pag po ginawa yung walling, uniform po talaga. Kasi once na binuhusan po ito ng semento, susunod lang po yung semento po sa molde po. Kaya ayun po yung kagandahan po ng pagka-finish po ng walling nito, mamaya papakita ko po yung samples. Gaya po niyan mga ka-viewers, ayan, kitang-kita po talaga natin na kung paano po ginagawa yung concrete prefab po ninyo. I-assure po talaga ni Chongke na talaga pong quality po yung gagawin po na concrete prefab sa inyo. Since na-tour ko na kayo mga ka-viewers sa paggawaan, ngayon naman po, ito naman po yung sample po ng finished product nila. Ito na po yung mabubuo doon sa molde, no? So ito po mga ka-viewers, ang sukat po nito, 7.6 meters po yan. Then ang width po niya dito is 3.2 meters. And kung napapansin niyo po mga ka-viewers dahil naka-molde po itong concrete prefab, tignan niyo po mga ka-viewers yung pinaka-walling. Talagang even and uniform and ang ganda po ng pagkakalapat, no? Alam niyo po ba mga ka-viewers, mas makakasave ka talaga ng time dito kasi once na nabuo na po yung concrete prefab, ayan, skim coating na lang po, then painting, ayun na po. Ganun lang siya kabilis, di ba? So ito po for example, yung kanina pinakita ko doon sa molde, naka-ready na rin po yung pagkaka-shape niya. At ready to install na rin po yung ipapalagay ninyong
bintana. Tapos po sa taas, meron pa po siyang kasama na ganito which is nakaabang po. Kung papalagay po kayo ng second floor o kaya ito pong taas, pwede rin ito maging balconies na taas po sa second floor po. Ganun po yung pwedeng magawa. Basta kung ano po yung mga pwede nyo ma-imagine sa pagbuo po ng concrete prefab, ayan po, pwede. Pagpasok po, ayun po masasabi ko sa ngayon, ang laki po ng difference. Napakalamig. Nakasanayan po natin usually, sir, kamusta naman sa ano yan? Sa heat. Ayun po kasi baka dahil kulob, mainit. Hindi po. Ito po si concrete prefab ay napakalamig po sa loob. And kung tatanungin niyo naman po ako, Sir Billy, gano'n naman kataas yan? Kasi parang napaka-high ceiling. Ito po ay nasa 3 meters po yung height niya. And napaka-spacious po sa loob. Para naman po sa total floor area na ito mga ka-viewers, ang inaabot po halos is 26 square meters po, no? Tapos talaga mga ka-viewers, gaya po na sinabi ko kahit ulit-ulit ako, nasa inyo po talaga kung paano nyo po i-visualize yung ganitong klase po ng pagbuo po ng bahay. Although, pwede po kang tulungan ni Chongke regarding po sa pagpapaganda po ng mga ganito. Kung meron po kayo mga plans, pwede kayo mag-submit sa kanila at pag-aaralan po nila yon para po matupad or magawa po yung gusto po ninyo. Kung magpapagawa ka ng Airbnb, apartment, and syempre, bahay, pwede na siya mga ka-viewers kasi pwede mong gawin itong area na to na sala mo na, ganyan, tapos dining area, kusina. Kahit dalawang ganito lang, pwede na kung bibili kayo, no? So, mga ka-viewers, para sa akin, kung may budget lang din ako at takot kayo may scam at naghahanap po kayo ng bagong technology sa paggawa ng bahay, pwede nyo na po i-consider si concrete prefab. And tingnan nyo po, even sa loob, uniform po ang pagkakawalling, lapat po lahat yan. Tapos po mga ka-viewers, syempre, nalilesen din po yung pinaka-beam. Usually po sa pagbuo po ng bahay, dapat lagi may beam, pero ito po tingnan niyo po, as in plain lang po, wala kayong makikita mga column. Kung napapansin niyo po mga ka-viewers, no, pinapalibutan tayo ng wall at ceiling po, pero yung ilalim po is empty pa. Kasi po ito po mga ka-viewers, tayo na po ang magpapagawa, syempre yung mga pipelining, ganyan, or kung ano man po, tayo na. Tapos po mga ka-viewers, syempre may mga nakaabang na rin po dito mga paglalagyan ng switch, ganyan. Although, pwede naman po ninyong ipa-change yan kung saan po ninyo gusto pag po pinabuo nyo na yung bahay ninyo. Pero ito po kasi, naka-base po ito sa moldings nila, yung mga paglalagyan ng switch. Tapos po, kung may napapansin din kayo, may mga hole, ito po yung pinagpasukan ng screw. So, through cement po, pwede yan i-enclose. Next kong isi-share sa inyo, ito po ay ongoing office po ni Chongke. Tapos po mga ka-viewers, tingnan nyo po, no? Bali, kung napapansin nyo, mas malaki po ang size nito kasi 3 pong concrete prefab ang ginamit po nila dito. So, ito po mga ka-viewers, ang bilis lang po talaga. Nung nabuo na po yung pinaka-concrete prefab, in-skim coating nila, kaya nabuo na. Tapos para po ma-visualize nyo kung paano nyo talaga gagawin po ang inyong concrete prefab, tara po. So, kung napansin nyo po dito, iba na yung datingan nila, ayan. Then, pagpasok po dito sa loob talaga, presko. Ang laki ng malamig. Iyon ang gusto ko sa loob, malamig. Dito po, bali po sila Chongke na po ang nagpa-flooring yan. At still, pinapagawa po nila, no? Kasi nga po, yung nangyari po, para sa pipeline, ganyan, pagdadaanan po ng mga wiring, ganon. Pero anyway po ngayon, mga ka-viewers, tingnan nyo po yung kanilang concrete prefab. Meron na po nakaabang para sa wiring yan. Ayan. So, dito po mga ka-viewers sa kabila, still concrete prefab pa rin yan, pinag-connect. Tapos, ito po yung traditional way na paggawa po ng bahay. Ngayon po, may pinapagawa silang bathroom. Ito po sample ng kanilang pipeline kasi nga po, bathroom yung gagawin dito. Pero sa ngayon, agree tayo lahat, di ba kuya, malamig? Oh, presko, ayun ang gusto ko dito, presko. Tapos po mga ka-viewers, ayan, may mga nakaabang po para sa ilaw. And ang napansin ko din pala, kahit di ka na magpa-ceiling, skim coating mo lang or i-paint yung taas, maganda. Kasi po mga ka-viewers, ayun nga, nakamolde nung ginawa. Kaya uniform at flat po yung pinaka-ceiling po ng concrete prefab. Kung napansin nyo po mga ka-viewers, doon meron tayong pinakitang 2-door po. Dito naman po, isang malaki po na door, na perfect lagyan ng sliding door. Then, gaya po na sinabi ko, 3 concrete prefab po na pinagdikit-dikit yung meron dito. Bali, ito po yung hati niyan. Tapos yung next po na concrete prefab, which is windows na lang yung ginamit.
Tapos po dito po tayo sa pangatlo. Yan. Window plus single po na door. Tapos ganito po yung loob niya. Ayan. Di ba ang bilis lang talaga? Nung naplano na po yung pinakailalim, lalagyan na lang ng tiles, yun yung nagustuhan ko, di mo na kailangan gumastos para sa ceiling. So, ayun mga ka-viewers, no, bali, talagang buwis buhay po talaga ang vlogger na si Billy Toledo kasi po papakita ko naman sa inyo yung taas para po may idea po kayo kung ano meron po doon, no? So, akyat lang po tayo. Tignan niyo po mga ka-viewers yung pinakataas po ng concrete prefab. Ayan. Talaga pong purong semento po yan. And yung nakikita niyo po parang mga hook. Yan po yung pag-attach pag po nagpalagay po kayo ng second floor po ng concrete prefab. So, pwede po kayo magpalagay dito ng second floor, balcony, rooftop, ganyan po. Alam niyo po ba mga ka-viewers na ito pong pinaka-wall sa mixtures po ay naka-waterproofing na. Kumbaga, hindi niyo na po kailangan pa magpa-waterproof. Yung second floor po, kung plano niyo gawin yung yan na po yung pinakabubong nyo. Pwedeng-pwede na, hindi nyo na po ipapa-waterproof. Skim coating lang, paint, pwedeng-pwede na po as in. Talaga pong wala talaga kayong gagastusin na masyado. Mas less na po talaga sa paggamit po ng mga materyales, syempre, at sa labor po. Kung plano nyo po magpagawa mga ka-viewers, in just one day po, mabubuo po itong concrete prefab ninyo. And 2 to 3 days po, pwede nilang i-deliver po sa location po ninyo, depende po kung gaano po kalayo. Pero syempre mga ka-viewers, sa pag-deliver po nito, may nakalaki po na delivery charge. Inquire na lang po natin. Ito po pinapakita ko sa inyo, earthquake resistance na po ito and typhoon resistance. For sure mga ka-viewers, sa mga makakapanood po, magtatanong po regarding po doon. Ito po ay mas matibay pa po talaga kaysa po sa mga traditional na ginagamit natin. Tapos po, aside doon, kung plano niyo pong mag-inquire at plano niyo pong gumamit ng concrete prefab, ilalagay ko po ang kanilang mga contact number, social media po sa description box para po makapag-inquire po kayo. So, ayun po mga ka-viewers, sa ngayon, hindi ko po ma-disclose yung pricing. Inquire na lang po natin. Pero soon, pag po natapos itong office, ayan, yung mga iba pa pong i-improve po ng kanilang office, i-update ko po kayo, no? Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!